first batch, we have Sir Joey Sarmiento from Remate, Trixie Daos, a TikTok content creator, Neil Ramos of Tempo, Naz Tavares of Pelicula Mania, and Mark Rubador of Grab a Door and Entertainment Web. Our first question will be coming from Sir Joey Sarmiento from Remate. Hello, good afternoon po sa cast. Good afternoon, Omar. Siguro ang first question ko kay Direk Roman. Kasi medyo na-struck ako sa sinabi mo kanina. This is the biggest Viva Max film ever. Bakit niyo po nasabi yun? Good afternoon, Kuya Joey. Bakit nga ba ito ang pinakamalaking Viva Max film? No? Kasi tatlo kaming director. Tatlong malalaking productions. Tatlong malalaking Black Entertainment, Pelikula Independent, and Viva Films. Nagsama-sama para buuin ang trilogy ito na hindi pa nangyayari sa Viva Max ever since. Tatlong Yendorano makikita nyo. Ipapakita niya kung gaano siya ka-versatile, gaano siya kahusay, at wala pang gumagawa nito sa Viva Max. No? Again, makikita rin naman natin sa production value. No? Tatlong directors kami, iba-ibang discipline. Siyempre, Viva Max, homegrown Viva Max, kaming dalawa ni Secret. And then galing naman sa network si Direk Omar. No? Binuo namin itong production na ito, pangarap lang ito dati. Pangarap lang na magsama-sama ang mga kaibigan at kasama. At syempre, ngayon lang tayo nakakita ng tatlong malalaking artista na may Felix Loco, may Albi Casino, may Viva Max rising star na si Audrey Avila, na nagsama-sama bilang kapartner ni Yendorano. Wala pa nangyayaring ganun sa Viva Max Universe. So parang ngayon pa lang. Yung cost, bakit malaki? Kasi malaki siya talaga. Parang gumawa ko ng tatlong Viva Max experience na tatlo sa isang pelikula. Medyo mahal. No? Medyo malaki din yung production cost. Yun. Yun po. Kaya medyo malaki. Di ba lang medyo malaki? Siya ang pinakamalaki so far. Yun. So safe to say, Direk, na biggest budgeted Viva Max movie dito? Yes. Yes. Mahal ni Albi Casino. medyo mahal siya. Kasi nga, tatlo kaming director. Just tinatrato namin na tatlong malalaking pelikula. Ang lalaki ng locations, hindi naman kami nagtago lang sa isang kwarto o nagpumunta sa isang bahay para mag-shoot. Hindi. Tatlong malalaking locations ang ginamit sa pelikula. Medyo mahal. Medyo mahal yan. Okay. Direk, how did you come up with the title X? Okay. Sa iyo ba galing? X. Opo, collaboration namin to ni Eric Castro, yung writer namin. Eric kasi siya. Nag-isip kami ng pwede naming gamitin na E. No? Si Boss Val Del Rosario ang nag-come up na direct gawin natin Pinoy. Gawin natin EKS. No? Masa. No? Para ma-reach natin yung masa na X na ini-spell natin as Filipino language. Hindi yung X kasi ang dami nang gumamit ng X. Si Eric Mati ginamit na yung X. So, pauso tayo, sabi ni Boss Pal. So, naniwala naman ako. Matagal na tong project na to. Sabi ko nga, pangarap tong project na to na makagawa ng trilogy sa Viva Max. Na natupad naman po ngayon. Yun. Okay, thank you, Kuya Joey. Thank you. Thank you. Next question ko kay Yen. Yen, so how does it feel that you're the choice para gumanap dito sa biggest ever Viva Max film, pati biggest value? Well, syempre, first of all, I feel grateful and very thankful din sa trust nila. Syempre, may pressure din yun on me, but I'm very happy about this project. Nakaka-proud talaga. Parang nakita ko talaga yung 3 different realities of myself coexisting in one story. I mean, in 3 stories in one movie. Yan. Okay. Last question pa na lang din sa'yo, Yen. So we have 3 characters in the movie, no? Pwedeng pakikwento kung ano-ano yung characters sa movie. And then, saan ka mas nakaka-relate? Sa 3
different story. Si Lisa, yung una niya pong mapapanood na story. She's in like in a relationship, tapos sabay sila naghihirap para sa isang mabuting future. Pero, I don't know, things happen and sometimes love isn't enough. Yun. And then, for the second story, si Lara, she's very outgoing naman. She's a vlogger. So, very opposite dun sa una niyong makita na si Lisa. Mas, mas masayahin, ganun. Very different na ugali, as in wild, adventurous, ganun. I would say she's wild. And then, yung last naman is Lilac. She's very artsy naman. I think she's the most, parang for me, parang kalmado eh. And mysterious, yan. Okay yung mysterious. Kasi she's gonna be partnered with a girl which is si Audrey Avila nga po. So, yun po. Okay. Saan ka mas nakaka-relate sa tatlong characters? Actually, na-feel ko na po na matatanong yung kwento na yan, I mean yung question na yan. So, and I was thinking about it like really hard, but then I realized I related to them all the experiences. So equally, I can relate to them all. So I suppose mas napadali sa'yo na i-play yung character. Thank you and good luck sa cast. Good luck. Thank you. Thank you very much. That was Sir Joey Sarmiento from Remate. Up next, we have Trixie Dawes, a TikTok content creator. Good afternoon, everyone. So my first question is for the cast. Ano yung bago nyong na-discover sa sarili nyo while shooting X? That's a good question. Got me thinking. Pero siguro, I like to think that I learn a little bit of something from everything that I do. Pero siguro with X, difficult para sa akin yung X kasi yung location niya malayo para sa akin eh. And segue ako at the time. So, like, I would be, you know what I mean? I would be driving and then one time naisip ko, it was like, itutulog ko na lang ba to? Or I'll just drive to the location now and then just sleep in the location. So, yun na lang yung ginawa ko. Like, umuwi ako, naligo ako, tapos dumiretso na ako sa set. Tapos ako yung, nauna sa akin yung, I think, art department. Tapos nawawala pa ako. And then I guess yan, natutunan ko na kaya ko mag-persevere ng ganun. Just to go to work. For me, playing 3 different roles, I learned a lot talaga. It's not na I learned it, pero it was already existing in me na mas na-emphasize lang na, oo nga pala, ganito nga pala ako. May side pala akong ganito. And it helped me accept all those sides of me, good and bad. So, I'm in my healing journey. Nandun ako sa stage ng life ko na yan. Na I just wanna heal and grow from everything I've been through. This movie, parang eye-opener siya to me. Knowing na all 3 characters went through a lot. And all 3 characters is me. Ako lang yun. So, ibig sabihin, ang dami kong pinagdaanan. Sobrang dami kong pinagdaanan. And yun, I think I'm grateful na I take everything I go through as a learning experience. And I think we should all learn from that to accept ourselves. Because we have to deal with ourselves every day. Pag-ising mo sa umaga, you only have yourself. So you have to be kind to yourself. That's what I learned the most, is to be kind to myself. Yun lang po. Alex? Ako, hindi naman sa bago kong natutunan, pero bago kong nalaman siguro na na-enjoy ko pala mag-shoot sa monumento. Kasi ang tagal ko nung sa industriya, never pa ako nakapag-shoot doon, so na-experience ko na rin. My second question goes to the 2 directors and Junior Grace.
ano yung na-encounter na challenges during the pre-production process ng movie? Challenge, masarap katrabaho ang production ng independent at ng Black Film. Sobrang saya namin katrabaho. At excited ako ulit ang katrabaho ulit sila. Sabi nga kanina ni Direk, yung budget daw. So, actually, hindi na namin pinansin yung budget na yun dahil alam kong magiging maganda yung kalalabasan. Yung palang sinabi niya yung title, sabi ko parang, parang naulit yata. Pero nung nakita ko talaga, kasi di ba sinabi mo Direk yung Eggies, nung kinwestiyon ko dun si Junior Louie, pero nung wala pala yung ay dun sa Eggies na yun, sa Eggs, sabi ko medyo sobrang kaabangan to. And yet, Direk, sorry, napanood ko na kagabi. Sobrang ganda. And marami po kayong aabangan dito sa story. And yet, hindi ko talaga ini-expect na actually si Yen napakagaling dito. Kasi yun nga, 3 mukha ng Yen yung makikita nyo dito. And hopefully, eto na naman, kumakatok na naman si Black Entertainment. Supportahan nyo rin po itong movie na to. Yun lang po. Tama yun, no? Mahirap yung pangarap na bumuo ng 3 pelikula. Tapos, ipapalabas natin sa Viva Max ng isa lang. No? Bukod sa budget, bukod sa pati catering, iniisip ko kung anong ulam eh. Oo, may mga ganong factor, no? Anong ulam ba nila Direk Omar? Ano bang ulam ni Direk Sig? Siyempre, 3 kami directors eh. Siyempre, hindi naman sa tinatrato rin natin yung mga creators na kagaya ng pagtrato sa akin, siyempre. Ganon din naman yung mga artista, no? Kung paano tinrato si Albi Penrato, dapat ganon din ang pagtrato kay Felix Rocco, kay Ian Durano, lahat, ganon no? Kasi medyo madaming involved sa pelikulang ito no? Sabi ko nga, parang 12 artists all in all yung pelikula. Wala lang sila ngayon, dito rin si Aya Alonzo, no, na bago rin sa Viva Max, si Ethan Rosales, yun nga, sabi ko si Audrey Avila na rising star ngayon sa Viva Max. And then, bukod dito si Rafi Tejada, mga players, no, mga veteran players ng industriya. Sinuport talaga yung pelikula for Yen and for Black and Independent and Viva Films. No, sabi ko nga nung unang challenge namin, sabi ko, boss, pwede kasi nating gawing R18 sa cinema, ang X. Gusto nating ilaban yun, no? And then pagkatapos, pupunta naman talaga sa Viva Max after yung uncut. Pinupush ko yun hanggang last year na subukan natin, mag-R18 tayo. Hayaan natin ang mga TRCB, banatan tayo ng banatan. Pero, hanggang sa nare-realize natin na kinokontrol din talaga tayo na wag na rin mag-screening ngayon. No? Dahil sigurado, babatuin ng Viva Max. No? So, hindi na ako sinusugan ni boss doon tungkol doon. Kasi lagi kong pinupush, boss, pwede tayong mag-cinema. Si Yen kaya mag-cinema. R16, R18. Kasi nung araw, gano'n naman talaga eh. Diba? Naano lang ako talaga na i-MTRCB tayo, i-review tayo, and then puputol-putulin yung pelikula hanggang wala nang matira sa pelikula. Ayokong mangyari yun. So, masaya na ako dito. Worldwide, papalabas tayo. Yan. Yun yung medyo mahirap na process. Yan. Thank you. Congrats. I really like the trailer. It's very sweeping and epic in feel. Thank you. Thank you. That was Trixie Dolls, a TikTok content creator. Up next, we have Sir Neil Ramos from Tempo.